Okay, mapagpalang araw po, ano? Nandito na naman po tayo, kina Tatay Hogos, upang magdala ng mabuting balita sa bawat isa sa atin. At awit muna tayo sa Panginoon Diyos ng, ano ba yung ginawit natin, Tatay Hogos? Kay buti-buti mo, Panginoon. Ay, ano, matanda na. Kakanta muna tayo bago tayo magsimula sa pag-aaral ng mabuting balita. Every Saturday po ito, yung alas 4 sa dakong ito ng Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila, o kung tawagin nila, Smoky Mountain o Permanent Housing. Sige, kanta po tayo ng Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Okay? Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Iyong kaway sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, lahat ng oras, bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Iyong kaway ka walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Praise God, Panginoon Diyos. Minsan pa kami po'y magsasagawa ng Garden Bible Study sa dakong ito ng Permanent Housing o sa Smoky Mountain. Samahan mo po kami buksan ang isip ng bawat isa upang aming maintindihan ang ituro at aral. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. O Tatay Hogos, San Lucas 12 mula sa 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan. Ito pong mayaman sa salapi sa lupa pero duka sa paningin ng Diyos. Yan. Yan ang ating bibigyan pasin. Ano po? Ngayon, si Tatay Hogos po ang ating tagabasa. Lucas 12 mula sa 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sige po, pakibasa na po. Pagkatapos, sinaraysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang maari ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya sinabi niya sa sarili, ano gagawin ko ngayon? Wala na akong pagiggan ng aking mga ani. Salitin. Alam ko na
Pagdibako ang aking mga kamalig at pagpapatayo ako ng mas malaki tungkol sa lagay aking ani at ibang ari-arian. 11. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at mapagkasaya. 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Tangal, sa gabi ring ito, babawin ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga nilaan ng mo para iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ni sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit duka naman sa paningin. Amen. Oh. Maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus. Mayaman ka nga dito sa lupa. Pero anong sabi niya? Kung duka ka naman sa Diyos. Yan. Alam niyo po ba, merong isang kasaysayan sa Biblia, parabola. Mayaman din. Oh. Pero nung mamatay, napunta sa apoy ng impyerno. Alam niyo kung minsan, ang pera po ay nagiging tukso sa tao. Parang nagiging Diyos po yung kayamanan. Marami po ngayon sa ating panahon, kita niyo po, bakit sa mga politiko po, bakit imbis na tumulong sila, gumawa ng magagandang batas para sa mga taong Pilipino, anong nangyari? Nagkamal sila ng pera sa pamamagitan ng insertion. Insertion yung pasingit. Kumbaga gawa na yung budget, yan, nagpapasingit pa sila. Kasi meron siyang meron silang project. Oh. Ay, ganyan ang kalakaran po sa politika sa Pilipinas. Kaya marami ngayon ang nakasuhan na yan, tungkol sa money, sa pera. Oh, meron bang ebidensya? Meron. Kasi hindi po sila kakasuhan kung walang ebidensya. Eh, saan ka naman nakakita, kinakasuhan mo, wala kang ebidensya? Kaya mo kinakasuhan kasi merong ebidensya na nagkamal sila ng pera. Yan po yung flood control. Alam niyo po yung flood control niyan, hindi lang po masyadong inano yan. Sa panahon ni Duterte, siya mismo nagsabi, maraming anomalya pagdating sa DPWH. Naalala nyo ba yung mag-asawang Diskaya? Meron palang balak na tumakbong mayor, yung babae, si Sara Diskaya, nagpa-interview sa dalawang personalidad. Si Corina at saka si Julius. Nagpa-interview siya. Siyang tumawag para interview siya. Ipinakita po yung kayamanan niya. Isipin niyo yung mga sasakyan nila. May mga sasakyan doon na hindi pa nila nagagamit. Ang sabi niya, yan, nagustuhan ko sasakyan na yan kasi nga may lalagyan ng payong. Isipin niyo, may lalagyan ng payong. Payong lang pala binili. Hindi pa nagamit yun. At ano pa, meron lalagyan ng baso. Ibig sabihin, pwede kang uminom. Hindi pa rin nagamit. Oh. Kaya ngayon, nabulgar ang lahat ng yan. At lahat ng yan nabulgar sa panahon ni Pangulong Bongbong. Naalala niyo yung sunod-sunod na bagyo noong araw? Yun ang nagbulgar ng flood control project. Dahil kabila po yung mga project na iba, yung pala, ang pera, pinamimigay po sa mga politikus.
Eh, siyempre, konti na lang ang pera. Nung ginawa yung project, isang bagyo lang, nagiba. Nagbabayad po ang gobyerno sa project na yung iba po walang nakita. Kahit isang bakal walang nakita. Ayan. At nakikita pa. Nagkakasino pa. Pinakita po yung video sa kasino. Milyon. Ang dala-dala sa kasino. Oh, ano yan? Ayan ang sabi ni Jesus. Oo, masarap ang buhay mo rito. Pero ano naman, duka ka pagdating sa Diyos. Kasi kung maka-Diyos ka, kaibigan, ay ba, hindi ka gagawa ng ano, hindi ka gagawa ng ganyan. Eh, pero dahil nakakasilaw nga yung pera dito, pera doon, mga kontraktor, pati kontraktor, ipahira mo pa lang yung lisensya mo, pera na doon. Yung mismong kontraktor ang lalapit ay yung taga DPWH ang lalapit sa kontraktor, sabi niya, paggamit mo na lang yung lisensya mo. Kasi yung may bibigyan ng project, kumpleto ang gamit. Sabi niya, kumpleto ang tao. Pahira mo lang, may pera na yun. Yan. Kaya yung pamilyang Diskaya, ngayon nasaan na po sila? Pareho sila nakakulong. Yung babae sa Cebu, yung lalaki sa Bulacan. Isipin nyo, magkaiba pa. Lang kulungan. Pero kung yung sana mag-asawa na yan, nakipag-cooperate po sila sa gobyerno, sa Department of Justice, di sana hindi sila nakakulong. Pero wala tayong magawa eh. Dahil po sa pera. Ayan ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Yung mayaman, nung araw meron akong nakausap na mayaman. Yung kinakain nilang bigas na pamilya niya, magsasaka siya. Ang ginagawa niya, yung lang kain nilang ubusin sa isang taon, ilalagay na niya yung kanyang bigas. Yung sobra sa mga nahani niya, binebenta ginawang pera. Kumbaga, ulam na lang ang hanapin. Yung isang taon na bigas na kakainin ng pamilya niya, kompleto na. Ibang klase yung nakausap kong yun. Sabi ko, kaya mo ba? Oo, sabi niya. Kasi po, lagi probinsya rin ako eh. Si Tatay Ogos, probinsyano, Pangasinan yan. Maraming mga hortelano, farmers, ang walang palay, nangungutang pa ng bigas sa mga tindahan. Di kayo maniwala. Alamin nyo yan. Ang dami magsasaka. Bumibili ng palay, bumibili ng bigas. Kaya yung nakausap ko, sabi ko matalino ito. Isipin mo, yung kakainin lang isang taon ng kanyang pamilya, nakaimbak na. O kahit anong dumating ang bagyo, kung ano man yan, hindi na siya mamumroblema sa kanin. Yan kasi po ang Pilipino, kanin lang pwede na. Kahit konting asin lang ng budbud-budbud ng asin ng ganyan, o kaya mantika, o kaya toyo, mabubuhay na. Pero ito po sinasabi ng Panginoong Yesus. Itong angal, kaya sabi dito ni Yesus, angal, sa gabing ito, kukunin ng buhay mo. Kanino kaya mapupunta yung kayamanan mo? Di ba usually, pag namatay yung tatay, yung kayamanan na iniwan, mag-away-away pa yung magkakapatid. Pag-awayin pa yan. Kaya sabi niya, kanino kaya mapupunta yung inipon mong kayamanan? Alam niyo po sa buhay natin ito, mas maganda maging mayaman na lang po tayo sa Diyos. Meron tayong babasahin dito sa libro ni Santiago. Tatay Ogos Santiago, chapter 3 ito. Tingnan ko nga, no? Tingnan niyo po yung turo ni Santiago, na apostol, patungkol sa pagyaman ng tao. Ano ba yung punto? Santiago. Sandali Tatay Ogos, ano?
Kung ganado si Tatay Ogos sa magsulat. Si Tatay Ogos po ang tagabasa. Ako nakasalamin, si Tatay Ogos wala salamin pero siya bumabasa. Okay. 2-5, Tatay Ogos. Santiago, 2-5. Tingnan nyo po ang turo ni Santiago. Kung saan tayo dapat maging mayaman. Sa pera o sa Diyos. Yan. Kung minamahal. Ulitin mo tayo, Ogos. Ulit. Mga kapatid kong minamahal, magkinig kayong mabuti. Hindi pa pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kaharian na pinangunguhan niya sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Ayan, napakaliwanag ang sabi ni Apostol Santiago. Mayaman sa pananampalataya. Hindi mayaman sa pera. Ako hindi ako laban sa mga yumayaman na baka sabihin nyo laban ka pala sa pagyaman ng mga tao. Hindi po. Pero mas mayaman tayo sa pananampalataya sa Diyos. Kaya kung dumating ang kayamanan mo, wala namang problema yan eh. Kung talagang binigyan ka ng Diyos ng maraming kayamanan, so ipagpasalamat mo sa Diyos. Pero dapat pag binigyan ka ng maraming kayamanan, itulong mo lang. Kasi isa sa mga batas ng Diyos yan, tulong mo. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, siya rin ang gagawin sa iyo. Itulong mo. Ang nangyayari ngayon sa mga politiko ito ang dami naghihirap ng mga tao, binaha, walang bahay, nag-ibang bahay. Wala mang isang politiko. O sige po, ito yung nakubra ko. Wala. Wala tayong nakita sa kanila. Ako, for me total naman makukulong ka. Di gumawa ka ng mabuti. Kahit paano, yung abdi ng galit ng tao sa'yo, mababawasan kahit paano. Hindi ano sabi ng politiko? Ay wala naman akong tinanggap. Wala kang tinanggap, di magpirma ka ngayon ng waiver. Na binibigyan mo ng karapatan ng gobyerno na buksan ang mga bank account mo. Doon malalaman kung talagang meron o wala. Ayaw nilang magpirma eh. Naalala nyo yung dating presidente, si Roa Duterte? Inamo siya ni dating senador, Sonny Trillanes. Sige, kung wala kang pera sa bangko, magpirma ka ng waiver, sabi niya. Nangyari po yun sa 19th Congress, sa Senado. Magpirma ka. At antimano nagpagawa si Trillanes ng kasulatan, ginawa naman. O binigay kay Duterte, yan, pirmahan mo. Ano sabi ni Duterte? Ano, sasampalin muna kita bago meron pang kondisyon, ano sabi ng Congress? Wala pong ganyanan, Mr. President. Gusto niya sampalin niya muna si Trillanes at sa pipirma. Kaya kung wala kang talagang perang inilagay sa bangko, edi magpirma ka. Kaya yung pumirma, ibig sabihin, meron. Ganun lang po naman kasimple yan. Ang sabi nga ng mga iba, kung wala ka naman tinago, bakit tayo mo naman pirmahan? O hindi ba nagkaamunan nung 19th Congress? Lahat ng mambabatas magpirma. Para malaman kung talaga sila lumobo kanilang kayamanan. Lahat ba pumirma? Wala. Meron man pumirma, mas marami ang ayaw pumirma. Kaya yung pagyaman mo, kaibigan, mas maganda sa Diyos muna. Kaya kung yumaman ka man, wala namang problema yun eh.
Ang problema, yumaman ka nga sa pera, pagdating sa Diyos, ang sabi niyang Panginoong Yesus, duka ka. Sipin mo. O, basahin natin yung isang parabola. Baka akala nyo, nung mamatay siya, namulat ang mata niya, nasa apoy ng pagdurusa. Kaya nga po, hindi sila mayaman sa pananampalataya. Mayaman sila sa pera. O San Lucas, Tatay Ogos. Tingnan nyo po yung kasaysayan ng mayaman na maramot. Kaya kayong mga senador, kongresista, pinagdadamot ninyo yung inyong nadali. Limbat. Kulimbat na. Diretso na. Doon din yan. Doon din pupunta yun. Dito sa San Lucas 16, mula sa 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Hanggang doon lang, Tatay Ogos, 24 lang ha. Tingnan nyo po kung anong nangyari sa nasabing maramot na mayaman. Kaya kayong mga politiko, total mabubuking na lang din kayo. Pa-withdraw na ninyo lahat ng inyong mga pera, ipamigay na ninyo sa mga kagaya ngayon. Tinamaan ng Mindanao. Lindol, 7 point something. Isipin nyo. Bigay nyo na lang yung pera nyo para makapagpatayo ng kalsada, tulay, mga eskwelahan. At least, nakakulong ka man. At least, sa tingin ng tao, kahit gaano ka kasama, nakagawa ka ng mabuti. For me, kung ako yun, lahat ng pera ko ilalabas ko na. Eh bakit? Eh baka sakali mahawa pang korte sa akin. Hindi ba? Ganun lang, hindi. Talagang pinagmamati ka. Ay, wala ako natanggap. Wala ka natanggap. Ibig sabihin, yung testigos pala na yun. Yung iba ka, yung testigos, yung nagsabing nagbigay siya ng pera sa proponent, yung proponent, siya pang nagdemanda. Eh, anong nangyari? Na-dismiss. O, nakita mo na, Tatay Ogos? Sige, Tayo Ogos, lakasan mo. May isang mayaman laging nakasuot ng mamahalin damit at sagana kapag kahit araw-araw. May isang naman pulubin nagngangalang Lazaro na tadtad na sugat sa katawan at sa may bituan ng mayaman. Hangad nga matapunan man lamang ang mga mumon na mula sa kapag ng mayaman. At doon nilapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Diyos, namatay ang pulubi at siya dinala ng mga hangil sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at nilibing. Nakita kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman sila sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Isang punyo sila na isaw-saw ng tubig sa dulo ng kanyang daliri at basahin aking hila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Okay? O, nakita nyo? Yung maramot, nung namatay, ayun, nasa apoy ng pagdurusa. Kaya kayong mga politiko ilabas na ninyo yung mga nakulimbat. Yung maramot. Total, kulimbat ng sabi ni Brother Marlo kanina. Itulong nyo na po sa mga biktima ng kalamidad.
Sunod-sunod po ang kalamidad sa ating bansa, kaibigan. Yan ang maganda. At least nakakulong ka, kinasuhan ka ng plunderer, di labas mo. Pamigay mo. Baka sakali, maabsuelto ka. O mabigyan ka ng paro. At least meron kang iiwan sa mga tao. Alam niyo yung mga tao ngayon, matatalino. Matandahin na. Kung konti na lang yung nagpapauto. For me, ganun lang dapat kong gawin. Ngayon, siyempre, kayo naman po yung nandyan. Bahala kayo. Buhay nyo naman yan, di ko naman buhay yan. Kumbaga, pinapayo ko lang sa inyo. O kagaya ng isang mayaman. Yung sabi niya kay Jesus. Ano sabi niya kay Jesus? Panginoon, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Jesus. Ano yun? Anong sagot ng Panginoong Yesus? Ipamigay mo yung pera mo sa mga duka at bumalik ka sa akin at sumunod ka. At iniwas siya ng mayaman. O, kita nyo? Ipamigay mo, kaibigan. At isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Total, ang maganda dyan, kung ano yung ginawa mo naman, alam na naman Diyos yan. Bahala ng Diyos. Pero, kahit meron pumasok na pera sa bangko mo, sasabihin mo, wala. Kagaya na lang nun, nasabi nung naghulog po kami sa bangko. Kita nyo, inulugan sa bangko yung pera sa bangko. Tapos wala daw. Pero ayaw nila kasi magpirma. Kaya tatandaan nyo po yan. Tatakot. Huwag nating kalimutan ang turo ng Panginoong Yesus. Mayaman kang ang pera dito sa ibabaw ng mundo, pero pagdating sa Diyos, anong sabi ni Jesus? Duka ka, kaibigan. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na kami pong mga tao, dapat pala mayaman kami sa pananampalataya. Sapagkat ang mayaman sa pananampalataya, ang sabi ni Apostol Santiago ay magmamana ka ng kaharian ng langit. Kaibigan, kahit wala kang kayamanan dito, siguraduhin mo, pag umakyat ka sa langit, ang kayamanan mo nasa langit. Doon wala pong magnanakaw doon ng kayamanan. Pero dito sa lupa, marami. Doon, ginto, apaka mo lang. Yan. Totoo yun. Baka akala nyo sa langit ang kalsada doon ginto, kaya walang magnanakaw ng ginturo. Sino makapag-nakaw? Kasi pag ninakaw mo yung ginto doon, walang bibiling ginto. Wala mga nag-aalayro doon. Saan mo bibenta yung ninakaw mo? Halimbawa, ito lang, nasa langit ka. Nakita mo ginto. Kumurot ka lang. Kung makakakurot ka, palagay na, nakakurot ka. Kanino mo ibebenta? Kaya lang si Buana Lawyer doon. Kita? Diba? Sige, ito pong inyong kaibigan kay Jesus. Brother Manny Bautista, ito pong talasagot. Huwag na kayo kukurot. Brother Manny. Ayan si Tatay Ogos, Balik nyo na kasi. Nanay Claring, at saka yung kanyang Hindi pa ibalik eh. yan, mga pamilya. Yan, dito pa tayo sa Hindi pa uli ang lahat. permanent housing sa Hindi pa kayo nabibitay. Balot, Tondo, Manila. Okay, Diyos ay pag-ibig. Okay. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng hitong parang at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig,
magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Kapit sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat, Panginoon Diyos. Ipinapahalala mo sa amin ang aming buhay. Dapat kami maging mayaman sa pananampalataya kaysa mayaman kami dito sa mundo. Sapagkat kung magyaman lang sa mundo, sabi nga ng Panginoong Yesus, duka naman kayo sa salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko po ang sambahayan ni Tatay Hogos at ni Nanay Claring. At siyempre, hindi naman nawawala yung guwapo. Hindi po ba guwapo yan? Amerikano po yan kasi American apelyido niya. Sige po, God bless us all po. Bye.